niyanig ang Pentagon. Sa sandaling matagumpay na nakabuo ang Pilipinas ng sarili nitong 178D degree na fighter jet engine, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang U.S. Department of Defense. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagkaroon ng malaking lamat sa absolutong sistema ng Amerika na kumokontrol sa pag-export ng armas ng mga kaalyado nito sa loob ng 32 taon. Ang merkado sa gitnang silangan, na nagkakahalaga ng $58 bilyong, ay biglang nagsimulang pumanig sa Pilipinas sa isang iglap, at ang kartel ng industriya ng depensa ng Amerika ay napuno ng takot. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng lahat ay ang sumunod na nangyari, ang tahasang pagtanggi ng Pilipinas sa alok ng Amerika para sa isang pambihirang joint development. Narito ang buong kwento sa likod ng kagulat-gulat na pangyayaring ito. Ako si Mark Henderson. Sa loob ng 32 taon, nagsilbi ako bilang isang evaluator sa Defense Security Cooperation Agency o DSCA ng U.S. Department of Defense. Ang trabaho ko ay suriin ang mga sistema ng armas ng aming mga kaalyado. Kung masyadong komplikado ang aking titulo, hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Kapag naglalakbay kayo sa ibang bansa, mayroong opisyal sa immigration na nagtatatak sa inyong pasaporte, hindi ba? Kung hindi niya tatakan, hindi kayo makakasakay ng eroplano. Ganoon mismo ang ginagawa ko. Ang kaibahan lang, sa halip na pasaporte, mga fighter jet ang hawak ko, at sa halip na airport, ang buong pandaigdigang merkado ng armas ang aking jurisdiksyon. Gusto ng isang kaalyadong bansa na gumawa ng fighter jet at i-export ito? Kung ang eroplanong iyon ay mayroong makina na gawa sa Amerika, kahit isang tornilyo na galing sa amin o kahit isang patak ng pandikit na gawa sa Amerika, kailangan itong dumaan sa aking mesa para sa approval. Kapag tinatakan ko ng approved, ang fighter jet na iyon ay maaaring lumipad saan man sa mundo. Ngunit sa isang iling ko lang, isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay magiging basura na lang. Karaniwang Lunes ng umaga noon sa Washington, mula sa bintana ng aking opisina sa dulo ng kanlurang pasilyo ng ikatlong palapag ng Pentagon, ang malamig na sikat ng araw sa taglamig ay lumilikha ng pilak na alon sa ibabaw ng Potomac River. Humihigop ako ng mainit na Amerikano habang may ngiti sa labi kong tinitingnan ang dambuhalang electronic status board na sumasakop sa buong pader ng aking opisina. Ipinapakita nito sa real-time ang status ng pagsusuri sa mga sistema ng armas na kasalukuyang sinusubukang i-export ng 37 kaalyadong bansa ng Amerika. Ang mga berdeng ilaw ay nangangahulugang aprobado ko. Ang mga pula ay tinanggihan ko. At ang mga dilaw ay mga kasong naghihintay pa ng desisyon sa aking mesa. Ang kapalaran ng 70 bansa ay nagbabago sa pagitan ng berde at pula sa isang kumpas lamang ng aking daliri. Aaminin ko, gustong-gusto ko ang kapangyarihang ito ng kontrol. Lalo na ang espasyo para sa Pilipinas, ito ang madalas na kumikislap sa aking status board. Huwag ninyo akong intindihin ng mali. May espesyal na pagtingin ako sa Pilipinas. Sa lahat ng 37 kaalyadong bansa, wala pa akong nakitang partner na kasing sunurin, kasing linis magsumite ng mga dokumento, at higit sa lahat, hindi kailanman nahuhuli sa deadline kahit isang araw. Ang mga kumpanya ng depensa sa Pilipinas, sa sandaling ipadala namin ang aming mga makina at mahahalagang pyesa, ay ginagamit ang kanilang kilalang diskarte at bilis sa pag-assemble ng isang disenteng fighter jet sa isang kisap mata. Ang mga eroplanong inaabot ng 2 taon para buuin sa mga pabrika sa Europa ay kayang gawin ng Pilipinas sa loob lamang ng 8 buwan. Ngunit hanggang doon na lang sila. Kahit gaano kahusay ang Pilipinas sa paggawa ng mga eroplano tulad ng FA-50PH o ng bago nilang KF-21 Haribon, ang puso ng mga sasakyang panghimpapawid na iyon ay palaging ang aming mga makina mula sa General Electric at sa ibabaw ng mga makinang iyon. Malinaw na nakatatak ang aking selyo. Kahit gaano pa nila gustong magbenta ng mga fighter jet na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa mayayamang bansa sa gitnang silangan, sa isang pag-iling ko lang habang nagkakape sa aking opisina, tapos ang lahat. Tinawag ko itong sopistikadong sining ng pamamahala ng alyansa, ngunit sa mas prangkang usapan, ang ibig sabihin nito ay, Pilipinas, magtrabaho lang kayo ng masipag bilang subkontraktor sa entabladong inihanda namin. Muli akong humigop ng mainit na Amerikano at tumingin sa espasyo ng Pilipinas sa status board.
Dalawang dilaw na ilaw ang kumikislap. Tila mayroon na namang hiling ang Pilipinas na magbenta ng mga fighter jet sa kung saan. Bahagya akong ngumisi at bumulong sa sarili. Sige lang Pilipinas, magpatuloy lang kayo sa masipag na pag-assemble. Kami na ang bahala sa puso. Iyon ang pandaigdigang kaayusan na buong puso kong pinaniniwalaan sa loob ng 32 taon. Isang kaayusan na hindi kailanman nayanig. Naiintindihan niyo ba kung bakit napakahirap gumawa ng isang fighter jet engine? Hayaan ninyong magbigay ako ng isang analohiya na kahit isang bata ay maiintindihan. Isipin ninyo ang isang makina na humihigop ng nagyayelong hangin sa 50 degrees Celsius. Sinusunog ito sa loob sa temperatura na 1,780 degrees, isang impyerno ng apoy, at inilalabas ito sa bilis na 4 na beses na mas mabilis kaysa sa isang bala. Ito ay tulad ng paglalagay ng isang pugon sa loob ng isang refrigerator at tinitiyak na ang pugon ay hindi matutunaw ang refrigerator, isang teknolohiyang parang mahika. 4 na bansa lamang sa buong mundo ang may kakayahang gawin ang mahikang ito. Ang Estados Unidos, United Kingdom, Russia at France. At sa 4 na ito, tanging ang US at UK lamang ang tunay na may kakayahang gumawa ng mga 5th generation engine para sa mga pinakamodernong fighter jet. Tingnan ninyo ang isang bansang tulad ng India. Sa loob ng 43 taon, nagtapon sila ng napakalaking halaga ng pera sa wala, nagsusumikap na bumuo ng sarili nilang makina. Ngunit nabigo silang lampasan ang mahiwagang hangganan na iyon. Hanggang ngayon, sila ay nasa isang kaawa-awang kalagayan na mamalimos pa rin ng mga makina mula sa Russia at Amerika. Kaya naman, nang una kong marinig ang balita na ang Pilipinas ay bubuo ng sarili nitong makina, hindi ko mapigilang matawa. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga 3 taon na ang nakalipas. Opisyal na inanunsyo ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa, DND ng Pilipinas, na mamumuhunan sila ng 3.8 trilyong piso sa proyekto para sa pagbuo ng isang domestic engine para sa kanilang KF-21 Haribon fighter. Yet, habang binabasa ko ang balita, tinapik ko ang balikat ng aking kasamahan, si Brian, at humalakhak. Brian, ang Pilipinas daw ay gagawa ng sarili nilang makina sa halagang 3.8 trilyong piso? Gagawa sila ng makina na nabigo ang India na gawin sa loob ng 43 taon at sa halagang 20 bilyong dolyar natin? Para itong isang may-ari ng talyer ng bisikleta sa kanto na biglang nagdeklara na gagawa siya ng space shuttle, hindi ba? Napatawa rin si Brian at sumang-ayon. Inaamin ko, magaling ang mga Pilipino sa assembly, pero ang makina ay ibang usapan. Hindi ito tungkol sa simpleng paghuhulma ng metal. Nangangailangan ito ng dekada ng naipon na data mula sa mga pagkabigo at advanced na material science. Tumango ako at itinuro ang status board. Huwag kang mag-alala. Kahit na gumawa pa sila ng makina o rocket, sa sandaling may kahit katiting na teknolohiya natin doon, kakailanganin pa rin nila ang selyo ko. Sa huli, babalik at babalik din sila sa mesang ito. Bakit ako ganoon kakumpiyansa? Dahil sa aking perpektong tagumpay sa nakaraan. Noong dekada 90, mayroong isang bansa ang Pilipinas noon ay nagsisimula palang mangarap. Sila ay isang bansang may malaking potensyal sa Asya at isang araw, bigla nilang ipinahayag na gagawa sila ng sarili nilang light fighter, ang proyektong Tamaraw. Ang kanilang mga konsepto sa disenyo, gamit ang mga lokal na materyales at ang kanilang lumalagong husay sa software ay kahanga-hanga, aaminin ko. Ngunit kami, ang Amerika, ay niluto sila sa isang napaka-eleganteng paraan. Sa una, lumapit kami na parang mga anghel, nag-aalok na tumulong sa teknolohiya para sa isang joint development. Pagkatapos, sinipsip namin ang lahat ng kanilang mahusay na data sa teknolohiya at ang kanilang malaking pondo para sa development. At sa huli, ang pinakamahalagang teknolohiya ng makina at flight control software ay ikinulong namin sa isang black box. Sa huli, ang Pilipinas ay gumastos ng malaki. Ang kanilang teknolohiya ay kinuha at naiwan sila sa isang kaawa-awang kalagayan, hindi pa rin kayang magpalipad ng sarili nilang fighter jet hanggang ngayon. Itinago ko ang kuwento ng perpektong pagpapaamo sa Pilipinas na iyon sa aking drawer na parang isang mahalagang aral. Kumbinsido ako na kahit anong pagsisikap ang gawin ng Pilipinas ngayon, susundan lang nila ang landas na iyon. Sa totoo lang, inakala ko na mas madali silang kalaban kaysa noon. Ang Pilipinas noon ay mayroon man lang sariling mga ideya, ngunit ngayon
ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa 100% imported na super alloy materials para sa turbine blades, ang puso ng makina. At mayroon pa akong isang alas. Ito ang ITAR o International Traffic in Arms Regulations. Ang dambuhalang legal na network na ito ay isang obra maestra ko. Personal akong nakibahagi sa pagpapalakas ng mga alituntunin nito para sa Silangang Asya. Ang diwa ng regulasyong ito ay simple. Anumang armas na naglalaman ng kahit 1% na piyesa o teknolohiyang Amerikano, kahit isang tornilyo o isang linya ng software code, ay hindi maaaring i-export sa anumang bansa sa mundo nang walang paunang pag-apruba mula sa gobyerno ng US. Dahil sa masinsinang network na ito, gaano man kahusay ang fighter jet na gawin ng Pilipinas dahil sa isang makina ng GE sa loob nito, hindi sila makakakilos kahit isang pulgada nang wala ang aking selyo. Tinawag ko itong isang perpektong ecosystem. Isang maganda at mahusay na sistema kung saan ang Amerika ay nasa tuktok ng food chain at ang mga kaalyadong bansa ay maayos na nakapila sa ilalim. Sa tuwing may balita tungkol sa pagbuo ng sariling makina ng Pilipinas, humihigop ako ng kape at ngumingiti ng may kapanatagan. Kahit na, sa isang himala, makagawa sila ng makina pagkatapos ng 10 taon, kumbinsido ako na pisikal na imposible para sa kanila na ganap na maiwasan ang aming orihinal na teknolohiya sa libu-libong microcomponents sa loob ng makinang iyon. Ito ang lohika ng aking kuta na hindi nayanig sa loob ng 32 taon. Ngunit sa araw na iyon, sa aking perpektong mapayapa at mayabang na Lunes ng umaga, ang katahimikan ay binasag. Si Sara de la Cruz, isang Filipino-American na 7 taon nang namamahala sa mga usapin ng Pilipinas sa ilalim ko, ay kumatok sa pinto. Dahil sa kanyang matatas na pagsasalita ng Filipino, siya ang nagsisilbing contact person namin sa kagawaran ng tanggulang pambansa. Director, may dumating na request for export review mula sa DND ng Pilipinas kaninang umaga. Mukhang ordinaryo lang. Ang pagdating ng mga dokumento para sa export review mula sa Pilipinas ay isang regular na gawain. Nangyayari 3 o 4 na beses sa isang buwan. Nang hindi ibinababa ang aking tasa ng kape, ikinumpas ko ang aking kamay patungo sa monitor. Iwan mo na lang diyan. Titingnan ko pagkatapos ng tanghalian. Ngunit si Sara ay hindi gumalaw mula sa pinto. Ang tablet na hawak niya ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga mata na karaniwang kalmado ay puno ng matinding pagkabahala. Direktor, hindi ito isang dokumento na maaaring hintayin hanggang pagkatapos ng tanghalian. Kailangan ninyo itong makita ngayon din. Ang kakaibang tensyon sa boses ni Sara ang nagtulak sa akin na sa wakas ay ibaba ang aking tasa ng kape. Ano ba iyan? Nag-apply na naman ba ang Pilipinas na magbenta ng FA 50PH sa kung saan? Walang gana kung kinuha ang tablet. Sa screen, lumitaw ang isang standard na export review request form. Nakasaad dito na ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Republika ng Pilipinas ay humihiling ng paunang pagsusuri mula sa panig ng Amerika para sa pag-export ng kanilang KF-21 Haribon Block 3 fighter jet sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Hanggang dito, normal ang lahat. Automatiko kong ibinaba ang aking tingin sa key checklist section sa ilalim ng dokumento. Ito ang unang tinitingnan ko sa libu-libong dokumento na dumaan sa aking mga kamay sa loob ng 22 taon. Sa tabi ng item na may nakasulat na Percentage of U.S. Made parts and technology included, mayroong isang numero. Nang basahin ko ang numerong iyon, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang numerong nakasulat doon ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa buong 32 taon ng aking karera, isang numero na hindi dapat umiral. Paifanziling, nakasulat doon, Percentage of U.S. Made parts included, 0%. Kinuskus ko ang aking mga mata at muling tiningnan. Malinaw na 0% ito. Pakiramdam ko ay lumaktaw ng isang tibok ang aking puso. Sa libu-libong export review documents na dumaan sa aking mesa sa loob ng 32 taon, wala pa ni isang dokumento na may 0% na U.S. parts. Wala, ni isa. Sara, typographical error ba ito? Tiyakin mo sa panig ng Pilipinas kung may error sa system input. Tumaas ang tono ng boses ko nang hindi ko namamalayan. Ngunit si Sara, na tila inaasahan na ang tanong na iyon, ay mariing umiling. Na-verify ko na po. 2 beses. Hindi ito typo. Opisyal na kinumpirma ng International Cooperation Division ng DND.
Ang KF-21 Haribon Block 3 ay walang kahit isang piyesang gawa sa Amerika. Napatingin ako ng blanco sa screen ng tablet. Ang dalawang karakter na 0% ay nagsimulang magdulot ng isang kakaibang sakit ng ulo na parabang isang matulis na bagay ang tumutusok sa aking sentido. Ang 0% US parts ay may isang simple ngunit nakakatakot na implikasyon. Hindi na nila kailangan ang aking selyo para i-export ang fighter jet na ito. Nagmamadali kong binuksan ang Attached Files tab. Naroon ang technical specifications, certificates of origin ng mga piyesa at sa pinakahuli, isang makapal na PDF file. Ang pamagat nito ay Summary of Key Performance Data for the Indigenous Engine of KF-21 Haribon Block 3. Nanginginig ang mga daliri ko nang pindutin ko ang file. Ang bumungad sa screen ay isang teknikal na ulat na puno ng mga chart, graph at mga screenshot mula sa mga test video. Sa itaas ng unang pahina, isang numero na nakasulat sa makapal na pulang letra ang kumuha ng aking pansin. Turbine Inlet Temperature, 1,780 degrees Celsius. Heat Resistance Test. Final Result, Pass. Key Materials. Localization Rate, 100%. Sa sandaling iyon, parabang biglang naubos ang hangin sa aking opisina. Ang amoy ng Amerikano na masarap kong iniinom kanina ay nawala at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang metal ang bumara sa aking lalamunan. Alam na alam ko kung gaano kabaliw ang temperatura na 1780 degrees. Ito ay isang temperatura na daan-daang degree na mas mataas kaysa sa melting point ng bakal, isang teknolohiya na kailangang makatiis sa mismong gitna ng impyerno. Sarah, ito ba ay simulation data o resulta ng aktwal na pagsubok? Tanong ko. Pakiramdam ko ay tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Tumango si Sarah. Kung titingnan ninyo po ang naka-attach na video file, mayroong aktwal na test footage na kinunan sa gas turbine testing facility ng Florida Blanca Energetics sa Pampanga. At Director, may mas malaking problema sa huling bahagi ng ulat. Mas malaking problema? Mabilis kong nilipat ang mga pahina. Isang talahanayan sa pahina 12 ng ulat ang nakita ko. Ito ay isang listahan ng mga sistema ng armas na isinama sa KF-21 Haribon Block 3 at ang mga pangalang nakasulat doon ay parang isang malakas na kamay na humigpit sa aking batok. Air-to-Air Missile, MBDA Meteor, Integration Method, Indigenous Middleware Architecture, Separation Support Time, 0.08 seconds, Inclusion of U.S. Software Code, None. Hindi ang AMRAAM missile ng Amerika, kundi ang Meteor missile ng Europa. At isinama nila ito gamit ang sarili nilang software nang walang tulong mula sa Amerika. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kamay na may hawak sa tablet. Biglang sumagi sa isip ko ang alaala mula 3 taon na ang nakalipas kung saan personal kong tinanggihan ang pag-install ng AMRAAM missiles sa mga FA-50PH ng Pilipinas na na-export sa Poland. Noong panahong iyon, kumbinsido ako na hindi na muling makakapag-install ang Pilipinas ng isang disenteng missile sa kanilang mga fighter jet nang walang pahintulot mula sa amin. Ngunit sa halip na umiyak at magmakaawa, naghanap ng ibang pinto ang Pilipinas. At hindi lang iyon, nagawa pa nilang integrate ito ng perpekto gamit ang sarili nilang software technology. Director, ayos lang po kayo? Namumutla po kayo. Malayo kong narinig ang nag-aalalang boses ni Sarah. Ngunit wala akong panahon para sumagot. Ang 3 piraso ng puzzle 0% US parts, 1,780 degrees Celsius, Indigenous Engine, at Indigenous Integration, NG European Missile, ay nagsama-sama sa aking isipan. Sa sandaling iyon, ang lohika ng aking kuta na hindi nayanig sa loob ng 22 taon ay nagsimulang magkaroon ng nakakatakot na lamat. Kung totoo ang lahat ng nasa dokumentong ito, hindi na kailangan ng Pilipinas ang aking selyo. Ang dakilang selyo sa aking mesa ay magiging isang walang silbing laruang plastik na lamang sa harap ng bansang Pilipinas. Hindi, may mali dito, bulong ko. Muli kong kinuha ang tasa ng kape, ngunit ang lumamig na kape ay hindi na bumaba sa aking lalamunan. Hindi ko kailanman inakala na ang pinakapayapang Lunes ng umaga ng aking 32 taong karera ay magiging simula ng pinakamasamang bangungot dahil sa isang piraso ng papel na ito. Tawagan mo agad ang CIA's Directorate of Science, Technology. Kailangan nating i-cross-check kung totoo ang data na ito.
at tawagan mo rin ang legal team. Kung lihim na kinuha ng Pilipinas ang ating teknolohiya, kailangan nating maghanda para sa isang international lawsuit. Sinubukan kong bawiin ang aking composure, ngunit ang dulo ng aking mga daliri habang ibinababa ko ang tasa ng kape ay kahiya-hiyang nanginginig sa ilalim ng fluorescent light ng opisina. Ang dilaw na ilaw na kumikislap mula sa espasyo ng Pilipinas sa status board ay parang unang beses na nang iinis sa akin. Matapos hilingin ang cross-check mula sa CIA, lumubog ako sa sofa ng aking opisina at blankong tumitig sa kisame. Ang numerong 0% ay hindi maalis sa aking isipan. Sinubukan kong alalahanin, sa loob ng 32 taon, ano ang kaso na may pinakamababang porsyento ng U.S. parts na dumaan sa aking mesa? Ang Kfir Fighter ng Israel ay 17% at ang Gripen ng Sweden ay 23%. Ang mga numerong iyon ay itinuturing ng isang kahanga-hangang antas ng teknolohikal na kalayaan sa aking opisina. Ngunit 0%? Iyon ay hindi isang numero. Iyon ay isang deklarasyon. Isang malamig at malinaw na deklarasyon ng kalayaan na nagsasabing, hindi na namin kailangan ang inyong pahintulot. Eksaktong 4 na oras at 30 minuto matapos kong hilingin kay Sarah ang CIA cross-check, isang asul na sobrang icon na may top secret classification ang lumitaw sa aking secure terminal. Isang ulat na personal na pinirmahan ng Deputy Director ng CIA for Science Technology. Huminga ako ng malalim at binuksan ang file. Taimtim na umaasa na ito ay isang pagkakamali, isang pagyayabang lamang mula sa panig ng Pilipinas. Ngunit mula sa unang pangungusap pa lang ang aking pag-asa ay nadurog. Verification Summary. The technical data for the KF-21 Haribon Block 3 submitted by the Philippine Department of National Defense is confirmed to be factual. Reconnaissance satellite surveillance footage and human intelligence assets within the Philippines have completed a triple cross-verification. Napanganga ako habang binubuksan ang susunod na pahina. Nakalakip doon ang isang infrared thermal imaging video mula sa isang reconnaissance satellite na kumukuha ng imahe ng gas turbine testing facility ng Florida Blanca Energetics sa Pampanga. Sa video, isang malaking experimental turbine ang umiikot ng malakas at ang thermal reading sa paligid nito ay malinaw na nagpapakita ng 1780 degrees. Nagpatuloy ang ulat. Of particular note, the cooling method for the turbine blades developed by the Philippine side employs a fundamentally different architecture from existing U.S. and British methods. Kumunot ang noo ko habang nagbabasa. Ang aming umiiral na paraan ng pagpapalamig ng turbine blade sa Amerika at UK ay gumagamit ng laser upang magbutas ng maliliit na butas sa ibabaw ng metal para mag-spray ng hangin. Sa larangang ito, ang GE at Rolls-Royce ng UK ay may hawak na libu-libong patent at sinumang bansa na susubok na kopyahin ang paraang ito ay tiyak na mahuhuli sa aming patent network. Iyon ang ikalawang tanikala na ipinagmamalaki ko. Ngunit ang sumunod na talata sa ulat ng CIA ay winasak din ang ikalawang tanikalang iyon. Instead of the laser drilling method, the Philippine side has developed a method that integrates state-of-the-art 3D metal printing and ceramic matrix composite technology to print a biomimetic cooling channel with a structure identical to human capillaries directly inside the metal. This method does not infringe on any existing U.S. patents and, in fact, shows a 5% or greater improvement in thermal efficiency compared to existing methods. Napabuga ako ng hangin habang binabasa ang ulat. Capillaries, kinopya nila ang istruktura ng mga daluyan ng dugo ng tao sa loob ng metal. Iyon ay isang ganap na bagong antas ng pisika. Ibang-iba sa aming paraan ng pagbubutas ng mga tuwid na butas gamit ang laser. Para bang habang kami ay abala sa paggawa ng mga tuwid na kalsada, ang Pilipinas ay nagprint ng isang buong network ng mga paikot-ikot na highway gamit ang isang 3D printer. At ang pinakamasaklap na pangungusap ay nasa dulo ng ulat. Conclusion. The Republic of the Philippines indigenous engine technology is not an evasion of the U.S. technology framework, but a leap to an entirely different technological paradigm. Consequently, any claims of technology theft or patent infringement by the U.S. are deemed untenable. Untenable. Ang salitang iyon ay tumama sa aking tainga na parang martilyo. Kinumpirma mismo ng CIA. Hindi ninakaw ng Pilipinas ang aming teknolohiya at hindi rin sila lumabag sa aming mga patent. Gumawa sila ng isang ganap na bagong landas
na hindi man lang namin naisip. Malakas kong ibinagsak ang secure terminal sa mesa. Nang mamatay ang screen, ang aking namumutlang mukha ay lumitaw na parang multo sa itim na salamin. Ang katotohanan na nagawa ng Pilipinas sa loob lamang ng 7 taon ang isang teknolohiya na nabigo ang India sa loob ng 43 taon ay nakakagulat, ngunit ang mas nakakatakot ay ang paraan kung paano nila ito ginawa. Hindi nila hinabol ang aming teknolohiya. Lumikha sila ng isang teknolohiya mula sa ibang dimensyon. Para bang habang kami ay abala sa pagsakay sa kabayo, ang Pilipinas ay nag-imbento ng kotse. Sa pader ng aking opisina, ang dilaw na ilaw ng Pilipinas ay patuloy pa ring kumikislap. Ngayon ang ilaw na iyon ay tila isang timer ng bomba na kumikislap ng may masamang pangitain. Bago pa man humupa ang pagkabigla mula sa ulat ng CIA, kailangan kong harapin ang susunod na item sa dokumento, ang issue ng missile integration. Sa totoo lang, mas tumagos ito sa puso ko kaysa sa makina dahil direktang kaugnay ito sa isang desisyon na ako mismo ang gumawa 3 taon na ang nakalipas. Hayaan ninyong ikwento ko ang nangyari, 3 taon na ang nakalipas. Ito ay noong nanalo ang Pilipinas sa isang malaking kontrata para i-export ang kanilang light attack aircraft, ang FA-50PH, sa Poland. Ito ang pinakamalaking export deal sa kasaysayan ng depensa ng Pilipinas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ipinasa ng panig ng Pilipinas sa aking mesa ang isang request para install ang aming pinakabagong air-to-air missile, ang AMRAAM, sa mga fighter jet na ito. Tinatakan ko ito ng denied. Ang opisyal na dahilan ay komplikadong mga regulasyon sa paglilipat ng teknolohiya, ngunit iba ang totoong dahilan. Masyadong naging mabenta ang mga fighter jet ng Pilipinas. Ang presyo ay kalahati ng sa amin. Ang delivery ay 3 beses na mas mabilis at ang performance ay disente. Ang mga maliliit na bansa sa buong mundo ay pumipila para bumili ng mga eroplano ng Pilipinas. Kung hahayaan namin itong magpatuloy, ang merkado para sa aming T-7A Red Hawk trainer na itinataguyod namin kasama ang Boeing at Lockheed Martin ay ganap na maaagaw ng Pilipinas. Kaya't nagpasya akong itali ang mga kamay at paa ng mga fighter jet ng Pilipinas. Gaano man kaganda ang isang eroplano, kung hindi ito makakapagdala ng disenteng missile, ito ay isang lumilipad na lata lamang. Habang tinatatakan ko ito ng denied, nagdiwang ako sa aking isipan. Kumbinsido ako na dahil dito, luluhod muli ang Pilipinas sa aming harapan, magmamakaawang ibenta namin sila ng mga missile. Ngunit hindi sila dumating para magmakaawa. Sa halip, ano ang ginawa nila? Lumipad sila patungong Europa, na para bang sinasabi, kung isasara ninyo ang pinto, maghahanap kami ng iba. Pumirma ang Pilipinas ng kontrata para sa MBDA Meteor, ang pinakamahusay na air-to-air missile sa mundo na binuo ng UK at France. Hanggang dito, inaasahan ko pa ito. Ang pagbili ng mga missile ay nangangailangan lamang ng pera. Ang tunay na problema ay ang sumunod. Ang pagkakabit ng missile sa isang fighter jet ay hindi kasing simple ng pagtornilyo nito. Ang utak ng eroplano, ang avionics system, at ang utak ng missile ay kailangang mag-usap sa real-time, magpalitan ng target information, kalkulahin ang pinakamainam na oras ng paglunsad, at tiyakin na ang aerodynamics sa sandali ng paghihiwalay ay perpekto. Sa simpleng salita, ito ay katumbas ng pag-install ng isang iPhone exclusive app sa isang Samsung Galaxy phone at tinitiyak na ito ay gumagana ng perpekto ng walang kahit isang bug. Nangangahulugan ito na kailangan nilang lumikha ng isang tulay mula sa simula na nagsasalin sa pagitan ng 2 sistema na may ganap na magkaibang operating system. Karaniwan, ang ganitong gawain ay nangangailangan ng teknikal na suporta mula sa bansang gumawa ng missile at kahit na ito ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa 5 hanggang 8 taon. Kaya't inisip ko na kahit bilhin pa ng Pilipinas ang Meteor, mabibigo sila sa integration o kaya naman ay maghihirap sila ng hindi bababa sa 10 taon. Ang tanging bansa sa mundo na matagumpay na nakapag-integrate ng magkaibang sistema ng armas nang walang tulong ng Amerika ay ang Israel at inabot sila ng 7 taon. Ngunit ngayon, sa dokumentong nasa harapan ko, malinaw na nakasulat ang mga salitang integration complete. Ang oras na ginugol, 2 taon at 3 buwan lamang. Wala pa sa kalahati ng oras na ginugol ng Israel. Binuksan ko ang technical report na naka-attach sa dokumento.
Sa halip na humingi ng tulong sa Amerika para sa pagsasalin, lumikha ang Pilipinas ng isang ganap na bagong wika. Ito ay isang software platform na tinatawag na Open Architecture Middleware na binuo ng National Defense Research Institute ng Pilipinas. Ang platform na ito ay gumaganap bilang isang universal translator na isinasalin ang data mula sa anumang missile, mula sa anumang bansa, sa anumang radar standard, at ipinapasa ito sa utak ng fighter jet sa real time. Ang separation delay time para sa Meteor missile ay 0.08 segundo. Ito ay mas mabilis pa kaysa sa 0.12 segundo na naitala noong integrate ang aming AMRAAM missile sa F-35. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay mas mabilis at mas tumpak na makakapagpaputok ng isang European missile kaysa sa pinakabagong stealth fighter ng Amerika. Tumayo ako mula sa aking upuan at nagsimulang maglakad-lakad sa opisina. Bigla kong naramdaman na sinasakal ako ng aking kurbata, kaya't marahas kong hinila ang buhol para luwagan ito. Naalala ko ang sandali 3 taon na ang nakalipas kung saan nagdiwang ako habang tinatatakan ang denied. Ang mapait na katotohanan na ang desisyon kong iyon na ipinagmamalaki kong nagtali sa mga kamay at paa ng Pilipinas ay naging dahilan pala para bigyan sila ng motibasyon na bumuo ng sarili nilang teknolohiya ay sumunog sa aking lalamunan. Isinara ko ang pinto. Kaya't gumawa ang Pilipinas ng mas magandang pinto, bulong ko sa sarili sa isang walang laman na opisina. Ang sikat ng araw sa taglamig ay walang pakialam na kumikinang sa Potomac River, ngunit sa aking mga mata, ang liwanag na iyon ay tila isang matalim na talim ng kutsilyo. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Ang survival instinct na hinubog ng 32 taon ng karanasan ay nagtulak sa akin na ilabas ang aking huling baraha, mga patent. Kahit na nakagawa pa ang Pilipinas ng sarili nilang makina at na-integrate ang mga missile, ang isang fighter jet engine ay ang rurok ng engineering na binubuo ng libu-libong micro-components. Sa bawat isa sa mga libu-libong piyesang iyon, ang mga orihinal na patent na naipon ng Amerika at UK sa loob ng mga dekada ay magkakaugnay na parang sapot ng gagamba. Mula sa curvature design ng turbine blades, sa airflow pattern ng combustion chamber, sa lubrication method ng bearings, hanggang sa variable angle control ng nozzle, kumbinsido ako na imposibleng makagawa ng isang fighter jet engine na ganap na makakaiwas sa masalimuot na network ng mga patent na ito, tulad ng paglalakad sa ulan nang hindi nababasa kahit isang patak. Agad kong ipinatawag si David Reyes, ang Chief Counsel ng Pentagon's Office of General Counsel. Si David ay isang veterano na may 12 taong karanasan sa international weapons patent litigation, isang eksperto na nanalo sa 12 dosenang kaso laban sa mga kaalyadong bansa na lihim na kumopya ng teknolohiyang Amerikano. David, nakita mo na ba ang kaso ng indigenous engine ng KF-21 Haribon ng Pilipinas? Kailangan kong agarang suriin ang posibilidad ng patent infringement. Suriin mo ang lahat. Ang internal structure ng makina, ang mga materyales, ang paraan ng pagpapalamig, ang combustion system. Kung mayroon silang ginamit na kahit 1% ng orihinal na patent ng GE o Pratt Whitney, maghahanda tayo agad para sa isang international lawsuit. Tumango si David at agad na tinipon ang buong legal team, 15 patent attorneys at 7 aerospace engineering consultants ang nagsimulang suriin ang technical data ng makina ng Pilipinas sa loob ng 24 na oras. Lubos akong naniniwala na makakahanap sila ng kahinaan sa makina ng Pilipinas, isang punto kung saan ito ay sumasabit sa isang patent ng Amerika. Sa sandaling makahanap kami ng kahit isang patent infringement, maaari kaming magsampa ng kaso sa International Civil Aviation Organization at ipagbawal ang lahat ng export ng Pilipinas. Kinabukasan ng umaga, tumawag si David. "Mark, pwede ka bang pumunta sa opisina ko saglit? Mayroon akong paunang ulat." Wala man lang bahid ng tagumpay sa kanyang boses. Sa halip, ito ay kakaibang mababa. May masamang kutob. Bumaba ako sa opisina ng legal counsel. Ang opisina ni David ay parang isang larangan ng digmaan. Daan-daang patent diagrams ang nakakalat sa kanyang mesa at sa malaking screen sa pader, isang side-by-side comparison ng isang cross-sectional image ng internal structure ng makina ng Pilipinas at isang US patent diagram ang ipinapakita. Tumayo si David at lumapit sa screen gamit ang isang laser pointer para ituro ang dalawang imahe. "Mark,
Sasabihin ko na ang conclusion. Wala kaming mahanap na patent infringement. Nagkunwari akong hindi naintindihan ang sinabi niya. Ano? Sa libu-libong piyesa, wala ni isa. Huminga ng malalim si David at itinuro ang screen. Ito sa kaliwa ay ang patent diagram para sa cooling system ng turbine blade ng aming GEF 414 engine. Tulad ng nakikita mo, ito ay isang paraan ng pag-spray ng hangin mula sa labas gamit ang mga tuwid na micro holes na binutas ng laser. Mayroon kaming 2,300 na orihinal na patent sa larangang ito lamang. Inilipat niya ang laser pointer sa imahe sa kanan. At ito ang cross-sectional image ng parehong bahagi mula sa makina ng Pilipinas. Tinitigan ko ang imahe sa kanan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na pagkabigla na para bang may tumama sa likod ng aking ulo. Sa U.S. patent diagram sa kaliwa, ang mga cooling holes ay nakaayos sa mga tuwid na linya. Ngunit sa imahe ng Pilipinas sa kanan, ang mga cooling channels ay hindi tuwid. Ang mga ito ay nakaayos sa isang organic at komplikadong network structure na parang mga ugat ng dahon o ang pamamahagi ng mga daluyan ng dugo ng tao. Ibang-iba ito, Mark. Ang aming paraan ay pagbubutas ng mga tuwid na butas. Ang ginawa ng Pilipinas ay literal na pagtatanim ng mga human capillaries sa loob ng metal. Sa totoo lang, kahit ang aming mga technical advisors ay nagsabing ngayon lang sila nakakita ng ganitong istruktura na kayang i-mass produce gamit ang 3D metal printing. Nagpatuloy si David na may mapait na ekspresyon. Ang aming 15 abogado ay nagpuyat para i-cross-reference ang bawat component ng makina ng Pilipinas sa aming patent database. Turbine blades, combustion chamber, compressor, nozzle, bearings, lubrication system lahat. Ang resulta, 0% infringement. Hindi nila iniiwasan ang aming mga patent, Mark. Hindi man lang nila ito tinapakan. Gumawa sila ng isang ganap na bagong kalsada. Nakatayo ako sa harap ng screen. Nararamdaman kong nanghihina ang aking mga binti. Ang aking huling tanggulan, ang mga patent, ay gumuho na. Ngunit ang sumunod na sinabi ni David ang tuluyang nagpaubos ng lakas sa aking mga tuhod. At Mark, mas malala pa ang sitwasyon. Nauna nang nasecure ng panig ng Pilipinas ang mga global patent para sa biomimetic cooling technology na ito at sa 3D metal printing mass production process. Mayroong 1,400 na patent na nakarehistro sa U.S. Patent and Trademark Office at sa European Patent Office sa ilalim ng magkasanib na pangalan ng Philippine National Defense Research Institute, Bataan Dynamics at Florida Blanca Energetics. Nanlamig ako sa numerong 1,400. Ang GE ay may 2,300 na patent na may kaugnayan sa turbine cooling at ang Pilipinas ay nakapag-ipon ng 1,400 sa loob lamang ng ilang taon. Inalis ni David ang kanyang salamin at ibinigay ang huling suntok. Kung magsasampa tayo ng kaso, matatalo tayo, Mark. Sa katunayan, wala tayong basehan para magsampa ng kaso. Kung ipipilit natin, magmumukha tayong 20th century patent holder na nag-aakusa sa isang 21st century innovator sa korte. Tayo ang magiging katatawanan ng buong industriya ng depensa sa mundo. Sa ilalim ng malamig na fluorescent lights ng opisina ng Legal Counsel, hindi ako nakapagsalita ng matagal. Walang silbi ang selyo, walang silbi ang mga patent. Ang dalawang haligi na pinaniniwalaan kong isang kuta sa loob ng 32 taon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa loob lamang ng isang araw. Habang pabalik sa aking opisina, ang tunog ng takong ng aking sapatos sa malamig na marmol na sahig ay tila napakalakas. Ang hungkag na alingawngaw na iyon ay parang tunog ng pagkatok sa isang walang laman na kabaong. Kinabukasan, matapos masira ang aking huling baraha ng mga patent, nag-iisip ako ng paraan para ayusin ang sitwasyon sa aking opisina sa Pentagon. Mayroon pa akong isang natitirang pag-asa, pampulitikang presyon. Kahit na nakamit ng Pilipinas ang teknolohikal na kalayaan, kailangan pa rin nila ng mga customer para magbenta ng mga fighter jet. At ang pinakamalalaking mamimili ng armas sa mundo ay ang mga bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan. Ang UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, ang mga bansang ito ay tradisyonal na tapat na customer ng mga armas ng Amerika. Binili nila ang aming mga F-35 at F-15 ng 12-dosenang gamit ang kanilang petrodollars na nagpapanatili ng kanilang alyansa sa seguridad sa Amerika. Hindi naman siguro nila babalewalain ang Pentagon at bibili ng mga eroplano ng Pilipinas, hindi ba?
Iyon ay paglabag sa mga pangunahing tuntunin ng internasyonal na diplomasya, sabi ko sa sarili. Sinusubukang pakalmahin ang aking sarili habang tinitingnan ang mga ulat ng Intel sa aking mesa. Naniniwala ako na gaano man kaganda ang teknolohiya ng Pilipinas, ang mga bansa sa gitnang silangan na nasa ilalim ng payong pansiguridad ng Amerika ay hindi pipiliin ang mga fighter jet ng Pilipinas kung ito ay makakasama sa kanilang relasyon sa Washington. Sa sandaling iyon, ang pulang secure phone sa aking mesa ay malakas na tumunog. Nang makita ko ang caller ID, nanlamig ang aking puso. Ito ang direktang linya mula sa Ministry of Defense ng UAE sa Abu Dhabi. Director Henderson, matagal na tayong hindi nag-uusap. Ito si Major General Khalid mula sa Abu Dhabi. Si Major General Khalid Al-Mansouri, ang pinuno ng UAE Air Force's Force Acquisition Command, ay isang VIP client na personal kong pinamahalaan sa nakalipas na dekada. Malapit kami. Personal akong bumisita sa Abu Dhabi para magbigay ng presentasyon noong isinasaalang-alang ng UAE ang pagbili ng F-35. Khalid, ikinagagalak kong marinig ka. Anong maipaglilingkod ko? Sinubukan kong panatilihin ang isang kalmadong boses, ngunit isang masamang kutob ang gumapang sa aking likuran. Director Henderson, didiretsuhin na kita. Tumatawag kami para opisyal na ipaalam ang pansamantalang pagsususpinde ng aming kasalukuyang kontrata sa pagbili ng F-35. Pansamantalang pagsususpinde? Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ko sa telepono. Ang kontrata ng F-35 ay isang malaking deal na nagkakahalaga ng $23 bilyong. Khalid, may problema ba? Hindi ka ba nasisiyahan sa mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya? Kung kailangan ng muling negosasyon sa presyo, maaari nating pag-usapan. Muntik ko nang sabihin na handa akong babaan ng presyo sa aking 32 taong karera. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kahihiyan ng pagmamakaawa sa isang kliyente, ngunit kailangan kong tiisin. Ang problema ay hindi sa presyo o sa paglilipat ng teknolohiya, Director. Nagpasya kaming unahin ang pagsusuri sa KF-21 Haribon Block 3 ng Pilipinas. Sa totoo lang, ang mga kondisyong inaalok ng panig ng Pilipinas ay hindi maikukumpara sa inyong alok. Hindi maikukumpara? Ikinukumpara ninyo ang F-35, ang pinakamakapangyarihang 5th generation stealth fighter sa mundo, sa isang fighter jet na gawa sa Pilipinas? Halos pasigaw kong tanong. Ngunit ang sagot ni Khalid ay malamig at lohikal. Direktor, alam ninyo ba kung bakit kami bumibili ng mga fighter jet para protektahan ang aming soberanya? Batay sa aming sariling pagpapasya. Ngunit ano ang nangyayari kapag bumibili kami ng F-35? Kung gusto naming baguhin ang isang linya ng radar code, kailangan namin ng approval mula sa Washington. Kung gusto naming mag-install ng bomba, kailangan namin ng pahintulot mula sa Pentagon. Kahit ang mga software update ay nangangailangan ng isang teknisyang Amerikano, ang binili namin ay hindi isang fighter jet, kundi isang laruan na may remote control ng Amerika. Ang kanyang boses ay puno ng matagal nang naipon na galit at pagkadismaya. Iba ang KF-21 Haribon Block 3 ng Pilipinas. 100% indigenous engine, indigenous avionics, indigenous missile integration platform. Dahil wala itong kahit isang piyesang Amerikano, hindi ito sakop ng mga regulasyon ng ITAR. Sa sandaling bilhin namin ito, 100% itong amin. Nangako silang ibibigay ang lahat, pati na ang source code. Ito ay isang alok na hindi kailanman ginawa sa amin ng Amerika sa loob ng 40 taon. Naramdaman kong pinagpapawisan ang kamay kong may hawak sa telepono. Nagpatuloy si Khalid at sa totoo lang, may isa pa akong sasabihin. Mayroon ding katulad na kilusan sa Riyadh. Narinig ko na ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia ay nagsimula na ring makipag-ugnayan sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa inyo ay dahil sa ating matagal na pagkakaibigan. Gusto kong bigyan kayo ng oras para maghanda ng tugon. Matapos maputol ang tawag, matagal akong nakatulala habang hawak pa rin ang telepono. Ang $23 bilyong na kontrata sa UAE ay sinuspinde at ang balita na ang Saudi Arabia ay nakikipag-ugnayan na rin sa Pilipinas. Ang dalawang bansang ito lamang ay bumubuo ng 25% ng pandaigdigang merkado ng importasyon ng armas. Mabilis kong binuksan ang aking intelligence analysis system at hinanap ang mga kamakailang trend sa pagbili ng armas sa gitnang silangan. Ang resulta na lumitaw sa screen ay nagdulot ng malamig na pawis sa aking likuran.
Hindi lamang ang UAE at Saudi Arabia. Ang Qatar, Kuwait, Oman at Bahrain, 6 na bansa mula sa Gulf, ay lihim na nakikipag-usap sa DND ng Pilipinas. Ang kabuuang tinatayang halaga, $58 bilyong. Ang numerong $58 bilyong ay sumayaw sa harap ng aking mga mata. Ito ay halos kalahati ng kabuuang kita ng industriya ng depensa ng Amerika mula sa gitnang silangan sa nakalipas na 5 taon, at ito ay papunta sa Pilipinas. O mas tumpak, dumadaloy ito nang hindi dumadaan sa aking selyo. Tumingin ako sa status board sa pader. Ang dilaw na ilaw ng Pilipinas ay kumikislap pa rin. Ngunit sa tabi nito, ang mga berdeng ilaw sa mga espasyo ng mga bansa sa gitnang silangan ay isa-isang namamatay at nagiging kulay abo. Ang kulay abo ay nangangahulugang review withdrawn. Hindi na nila kailangan ang pagsusuri ng Amerika. Ang mga deal na hindi nangangailangan ng aking selyo ay nangyayari ng sabay-sabay sa buong mundo. Nakatayo ako sa harap ng status board, walang magawa kundi buksan at isara ang aking mga kamao. Habang gumuho ang aking kaisipan dahil sa balita ng pag-alis ng gitnang silangan, isang intel report ang dumating sa aking secure email noong hapong iyon. Ang nagpadala ay ang defense attaché sa U.S. Embassy sa Tokyo. Nang basahin ko ang subject, akala ko ay nagkamali ako ng basa. Japanese Ministry of Defense formally requests technical briefing on Philippine National Defense Research Institute's Indigenous Engine Technology. Ang Japan, nagpapaturo sa teknolohiya ng Pilipinas? Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung gaano ito kagulat-gulat. Ang Japan ay ang makasaysayang karibal ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng depensa. Ang katotohanan na opisyal na humiling ang Japan sa Pilipinas, naturuan sila ng teknolohiya, ay katumbas ng isang boxing champion na lumuhod sa isang hamon na kanyang pinabagsak at nagtanong kung paano sumuntok. Ang ulat ay nagsasaad na ang Japan ay nahihirapan pa ring makakuha ng sariling teknolohiya ng makina para sa kanilang Next Generation Fighter Program na isinasagawa kasama ang UK at Italy. Ang trauma ng pagkawala ng mahahalagang teknolohiya noong 1990s F-2 joint development ay sariwa pa rin, at ang Japan ay lubhang maingat na muling maging depende sa UK. Sa mata ng Japan, ang tagumpay ng Pilipinas sa pagbuo ng isang indigenous engine na ganap na nakalampas sa control network ng Amerika ay parehong isang pagkabigla at isang pag-asa. Isang pahayag mula sa isang opisyal ng Japanese Ministry of Defense ang sinipi sa ulat. Ang napatunayan ng Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya ng makina. Napatunayan nila na mayroong isang paraan para makatakas mula sa teknolohikal na hegemonya ng Amerika. Kami sa Japan ay dapat matuto mula sa karanasan ng Pilipinas upang hindi maulit ang aming pagkakamali. 30 taon na ang nakalipas. Habang binabasa ko ang ulat, mariin kong hinilot ang aking sentido. Maging ang Japan ay nagsisimula ng pumanig sa Pilipinas. Ang mismong Japan na matagumpay naming napaamo sa nakaraan ay nagdedeklara na ngayon na susundan nila ang Pilipinas. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng deal ng armas. Ang mismong sistema ng teknolohikal na pagdepende ng mga kaalyado na binuo ng Amerika sa loob ng mga dekada ay nagkakalamat. Ngunit ang pinakamasamang balita ay dumating noong gabing iyon. Habang naghahanda akong umuwi, tinawag ako ni Sarah. Direktor, mayroong isang urgent classified report mula sa Defense Intelligence Agency, DIA. Kailangan ninyo itong makita. Namumutla ang mukha ni Sarah. May masamang kutob, binuksan ko ang aking secure terminal. Ang pamagat ng ulat ay Analysis of Global Supply Chain Vulnerabilities for the U.S. Next Generation, 6th Generation Fighter Engine. Ang classification level ay ang pinakamataas. Sinimulan kong basahin. Ang unang pahina ay tungkol sa status ng Next Generation Air Dominance, NGAD, Engine Development Program. Ang susi sa hinaharap na kapangyarihan ng hangin ng Amerika at isang mahalagang bahagi ng pambansang seguridad sa teknolohikal na kompetisyon laban sa China. Sinuri ng ulat ng detalyado ang pandaigdigang supply chain para sa mga mahahalagang materyales na ginagamit sa NGAD engine. At nang lumitaw ang isang diagram na nagpapakita ng mga resulta ng pagsusuri na iyon, naramdaman kong napasandal ako sa aking upuan. Ang ultra-precision titanium aluminide alloy na ginagamit sa mga pangunahing bahagi ng 6th Generation Fighter Engine, ang ultra-high-pressure smart press technology na may kakayahang i-forge ang material na ito na may atomic level precision.
at ang automated factory na may kakayahang i-mass produce ito na may 99% yield rate. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na mayroon lamang isang bansa sa mundo na nagtataglay ng lahat ng tatlong ito na minarkahan ng pulang letra. Republika ng Pilipinas. Ang mga luma at sira-sirang pabrika ng Amerika sa Ohio ay nawalan na ng infrastruktura para sa paggawa ng espesyal na material na ito isang dekada na ang nakalipas at ang mga kumpanya ng depensa ng Amerika ay nag-outsource ng produksyon sa ibang bansa para makatipid. At sa puwang na iyon, tahimik at sistematikong pumasok ang mga kumpanya tulad ng Bataan Dynamics at Florida Blanca Energetics na nakakuha ng isang monopolistikong posisyon sa pandaigdigang supply. Isang pangungusap sa konklusyon ng ulat ang tumagos sa aking isipan na parang isang bala. Currently, if the Republic of the Philippines halts the supply of said material to the United States, it will take a minimum of 36 months to restore alternative domestic production facilities. During this period, not only the U.S. 6th Generation Fighter Program, but also the existing F-35 Performance Upgrade Project will be forced to a complete halt. 20 na buwan, 3 taon. Nangangahulugan ito na kung pipindutin ng Pilipinas ang isang switch, ang pinakamodernong linya ng produksyon ng fighter jet ng Amerika ay ganap na hihinto sa loob ng 3 taon. Hindi ko maalis ang aking tingin sa secure terminal habang nakalubog sa aking upuan. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay magkakasama na. 0% U.S. parts, 1,780 degrees, indigenous engine, ganap na pag-iwas sa mga patent ng U.S., 1,400 na reverse patents, eksklusibong mga kontrata sa merkado ng gitnang silangan, at sa wakas, ang pagkakahawak sa supply chain na nagbibigay buhay sa 6th Generation Fighter ng Amerika. Hindi lang nakawala ang Pilipinas sa mga tanikala ng Amerika. Habang nakakawala, itinutok nila ang isang kutsilyo sa puso ng Amerika. Habang nagyayabang ako na hawak ko ang Pilipinas sa leeg, gamit ang aking selyo, tahimik at sistematikong hinawakan ng Pilipinas ang leeg ng Amerika. Ano ba ang pinrotektahan ko sa loob ng 22 taon? Bulong ko sa sarili sa isang walang laman na opisina. Ang mga ilaw ng 30 bansa sa status board ay kumikislap pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ilaw na iyon ay parang isang digital na orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng aking karera. Ang gabi ay bumabagsak sa Washington sa ibabaw ng Potomac River. Ang dilim ay tila gumagapang papasok sa aking opisina. Hindi ako umalis sa Pentagon noong gabing iyon. Nakahiga ako sa sofa ng aking opisina, nakatitig sa kisame, hindi makatulog. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lamang isang tagumpay sa teknolohiya. Ito ay isang pagbaligtad ng kaayusan. Ang pandaigdigang kaayusan na hindi nayanig sa loob ng 32 taon, ang perpektong sistema na buong pagmamalaki kong pinaniniwalaan na pinoprotektahan ko, ay pinupunit na parang papel ng isang talim na tahimik na hinasa ng isang maliit na bansa sa silangan. Kinabukasan ng alas 8 ng umaga, isang emergency meeting ang ipinatawag sa Joint Action Conference Room sa ikalawang basement ng Pentagon. Sa 32 taon kong pagtatrabaho, iilang beses ko lang nakitang bukas ang ilaw sa silid na ito. Ito ay isang top secret facility na ginagamit lamang kapag may malubhang banta sa pambansang seguridad. Ang huling pagkakataon na pumasok ako sa silid na ito, kung tama ang pagkakaalala ko, ay ilang taon na ang nakalipas nang subukan ng China ang isang hypersonic missile. Ngunit ngayon, ang silid na ito ay binuksan dahil sa Pilipinas, dahil sa bansang tinawag kong assembly plant, subcontractor, at isang bansang hindi makakakilos nang walang selyo ko. Sa loob ng conference room, halos 20 matataas na opisyal na ang nakaupo, ang Vice Chief of Staff ng Air Force, si Lieutenant General Bill Anderson, ang pinuno ng Navy's Force Planning, ang Assistant Secretary of Defense, ang pinuno ng State Department's Bureau of Political Military Affairs, at mga kinatawan mula sa industriya ng depensa. Ang mahabang hugis itlog na mesa ay napapaligiran ng mga unipormeng puno ng mga bituin at mga matitigas na suit. Ngunit sa kabila ng kanilang marangyang anyo, ang hangin sa silid ay nagyeyelo. Ang unang nagsalita ay si General Anderson. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa. Ang kanyang mga medalya ay umalingaw-ngaw. Kailangan nating ipatupad ang isang kumpletong pagbabawal sa pag-export ng depensa sa Pilipinas ngayon din.
Ginamit nila ang ating teknolohiya para bumuo ng sarili nilang landas, kaya't dapat silang magbayad. Kailangan nating maghain ng mga internasyonal na sanksyon laban sa mga fighter jet ng Pilipinas sa UN para mabawi ang merkado sa gitnang silangan at agad na taasan ang kanilang defense cost sharing contribution ng 300%. Maraming tumango sa paligid ng mesa, lalo na ang mga kinatawan mula sa industriya ng depensa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon na durugin ang Pilipinas. Natural lang, ang tagumpay ng sariling sistema ng armas ng Pilipinas ay nangangahulugang ang pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar na mga kontrata sa pag-export para sa kanilang mga kumpanya. Sa totoo lang, isang bahagi sa akin ang gustong sumang-ayon kay General Anderson. Ang autoridad ng aking selyo, na pinrotektahan ko sa loob ng 32 taon, ay gumuho sa isang gabi. Naramdaman ko ang malakas na pagnanais na parusahan at pilitin ang Pilipinas na bumalik sa dating kaayusan. Ngunit sa sandaling iyon, isang tao na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng silid ang tumayo. Siya si Catherine Morgan, ang Deputy Director ng CIA. Isang babae sa kanyang unang bahagi ng 60s na may maikling buhok na may halong puti at gintong salamin. Siya ay isang maalamat na analyst na may 35 taong karanasan sa intelligence. Nang magsalita siya, biglang tumahimik ang bulungan sa silid. General, at sa lahat ng naririto, bago natin pag-usapan ang mga sanksyon, tingnan muna ninyo ang isang piraso ng data na ito. Pinindot ni Catherine ang isang remote at isang malaking supply chain diagram ang lumitaw sa malaking screen sa harap ng silid. Ito ang mismong data na tinitingnan ko nang mag-isa sa aking opisina kagabi. Ngunit ngayon, mayroon itong mas detalyadong pagsusuri. Sa isang panig ng screen ay ang engine structure diagram ng 6th generation NGAD fighter ng Amerika na may daan-daang pyesa at materyales na konektado na parang sapot ng gagamba. Itinuro ni Catherine ang kanyang laser pointer sa pinakatuktok ng sapot na iyon. Doon, malinaw na nakikita ang isang watawat ng Pilipinas. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang pangunahing bottleneck sa ating NGAD engine, ang nano-forging technology para sa ultra-precision titanium aluminide alloy at ang smart mass production process na may 99% yield rate. Sa kasalukuyan, ang Republika ng Pilipinas ang tanging bansa sa mundo na nagtataglay ng parehong ito. Sumigaw si General Anderson, kaya nga kailangan nating gamitin ang mga sanksyon para kunin ang teknolohiyang iyon. Kung pipilitin natin sila, bibigay din sila. Ganoon din ang nangyari sa Japan, hindi ba? Malamig na umiling si Catherine. General, ang Pilipinas ay hindi ang Japan. Ang Japan ay nasa loob ng teknolohikal na sistema ng Amerika, kaya't nagawa nating maglagay ng tanikala. Ngunit ang Pilipinas ay lumikha ng isang ganap na bagong sistema sa labas ng teknolohiya ng Amerika. Walang lugar para ikabit ang tanikala. Itinuro niya ang kanyang laser pointer sa ibang bahagi ng screen. Naroon ang mga resulta ng isang simulation na minarkahan ng pula. Ipagpalagay nating magpapatupad tayo ng mga sanksyon laban sa Pilipinas. Agad silang gaganti sa pamamagitan ng paghinto sa pag-export ng mahahalagang materyales na ito sa atin. Sa loob ng 48 oras, ang mga linya ng produksyon ng GE at Pratt Whitney ay ganap na hihinto. Ang programa ng NGAD ay walang katiyakang masususpinde at maging ang umiiral na F at 35 performance upgrade project ay hihinto. Ang pagtatayo ng alternatibong supply lines ay aabutin ng hindi bababa sa 36 na buwan. Sa loob ng 36 na buwang iyon, ide-deploy ng China ang kanilang J-35 at tayo ay maiiwang walang magawa. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang namumulang mukha ni General Anderson ay unti-unting namutla. Inayos ni Catherine ang kanyang salamin at idinagdag ang isang huling salita. Ang kanyang boses ay walang emosyon, dala lamang ang bigat ng purong katotohanan. Sa madaling salita, kung parurusahan natin ang Pilipinas, hindi sila ang masasaktan, tayo ang unang mamamatay. Hawak ng Pilipinas ang switch na maaaring huminto sa puso ng ating 6th generation fighter at tayo ay walang hawak na anuman. Ito ang katotohanan ng kasalukuyang sitwasyon. Ang isang pangungusap na iyon ay nagyelo sa hangin sa silid. Ang mga kamao ng mga general na sumisigaw ng mga sanksyon kanina ay lumuwag. Ang mga mukha ng mga kinatawan mula sa industriya ng depensa ay namutla na parang papel.
Nakaupo ako sa isang dulo ng hugis itlog na mesa, pinapanood ang lahat ng ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa, ngunit walang sinumang nakapansin sa akin. Ang bawat isa sa 20 tao sa silid na ito ay dinudurog ng parehong pagkabigla sa kanilang sariling paraan. Hindi kami maaaring magpataw ng mga sanksyon. Hindi kami maaaring magsampa ng kaso. Ang merkado sa gitnang silangan ay nawawala. Maging ang Japan ay nagsisimula ng pumanig sa Pilipinas. At ang buhay at kamatayan ng aming 6th generation fighter production line ay nasa kamay ng Pilipinas. Ang 6 na katotohanan ito ay sunod-sunod na gumuho sa aking isipan at naramdaman ko na ang dulo ng aking 32 taong karera ay nasa malamig na basement conference room na ito. Ang pulong ay natapos nang walang konklusyon o mas tumpak, hindi sila makagawa ng konklusyon. Ang konklusyon ay hindi namin maaaring galawin ang Pilipinas. Isa-isang umalis sa silid ang 20 matataas na opisyal na may mabibigat na hakbang. Ang kanilang mga likod ay tila mga general na natalo sa digmaan. Ako ang huling naiwan sa walang laman na silid. Ang supply chain diagram ay nasa screen pa rin at ang watawat ng Pilipinas sa itaas ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent lights. Matagal kong tinitigan ang watawat na iyon. 20 taon na ang nakalipas nang una akong pumasok sa gusaling ito, ang aking puso ay puno ng kagalakan sa pag-iisip na ako na ang may-ari ng pinakamakapangyarihang selyo sa mundo. At ngayon, nakatayo ako sa harap ng katotohanan na ang selyong iyon ay naging isang walang silbing piraso ng plastik. Pinatay ko ang screen. Nawala ang watawat ng Pilipinas at ang aking pagod na mukha ay lumitaw na parang multo sa itim na screen. Habang tinitingnan ang multong iyon, napagtanto ko na ang aking trabaho ay hindi na protektahan ang selyo. Pagbalik ko sa aking opisina, matagal akong nakatulala sa harap ng aking mesa. Sa pader, ang mga ilaw ng 37 bansa ay kumikislap pa rin, ngunit ang kahulugan ng mga ilaw na iyon sa akin ay ganap nang nagbago. Binuksan ko ang isang drawer at inilabas ang isang lumang leather binder. Ang mga salita ng aking mentor noong unang araw ko sa trabaho, 32 taon na ang nakalipas, ay sariwa pa rin. Sa loob nito, ang lahat ng iyong karera ay mailalagay. At totoo nga, mula sa memo ng aking unang approval, sa mga strategic notes mula sa Tamaraw Project, hanggang sa draft ng ITAR guidelines para sa Silangang Asya, lahat ng bakas ng aking profesional na pagmamalaki ay nasa loob ng lumang binder na ito. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina at huminto sa isang partikular na pahina. Ito ang approval form mula 3 taon na ang nakalipas, kung saan tinanggihan ko ang pag-install ng AMRAAM missiles sa mga FA-50PH ng Pilipinas para sa Poland. Malinaw na nakatatak doon ang aking pirma at ang selyong denied. Noong tinatatakan ko iyon, sobrang saya ko. Ang pakiramdam ng tagumpay sa pagtali sa mga kamay at paa ng Pilipinas ay nagtulak pa sa amin na magdiwang kasama ang mga kasamahan. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, ang mismong selyong denied na iyon ang nag-trigger sa paggising ng natutulog na higante na Pilipinas. Dahil isinara ko ang pinto, kailangan ng Pilipinas na gumawa ng mas magandang pinto. At sa proseso, bumuo sila ng isang sariling platform na ganap na lumampas sa teknolohikal na sistema ng Amerika. Ang napakalaking teknolohikal na kalayaan na ipinapakita ng Pilipinas ngayon ay maaaring ako mismo ang nag-udyok. Kung hindi lang namin sila ginalaw, maaaring nanatili lang ang Pilipinas bilang isang mabuting partner na nag-assemble ng aming mga makina, bulong ko, sa sarili. Ngunit agad akong umiling. Hindi. Kahit na hindi ko tinatakan ng denied, tiyak na tatahakin pa rin ng Pilipinas ang landas na ito. Ang natatanging determinasyon ng bansang iyon, ang mga research lab at pabrika na hindi namamatay ang ilaw buong gabi, ang kanilang nakakatakot na tiyaga na laging nagbubunga ng resulta ito, ay isang bagay na hindi ko lubos na naunawaan sa loob ng 20 taon kong pagmamasid. Sa sandaling iyon, kumatok si Sarah sa pinto. Director, may breaking news sa CNN. Binuksan ni Sarah ang malaking screen sa pader. Ipinapakita nito ang pangunahing entablado ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Daan-daang camera flashes ang nagpapaliwanag sa mga tao sa entablado. Sa gitna, magkatabing nakatayo ang UAE's Deputy Minister of Defense at ang pinuno ng Saudi Arabia's General Authority for Military Industries. Sa tabi nila ay ang pinuno ng DND ng Pilipinas. Sa mesa sa harap nila,
isang makapal na kontrata ang nakalatag. Umalingaw-ngaw sa opisina ang boses ng CNN anchor. Breaking news, ang UAE at Saudi Arabia, dalawang pangunahing bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan, ay opisyal na pumirma sa isang malakihang kontrata para sa pagbili ng KF-21 Haribon Block 3 fighter jets ng Pilipinas. Ang kabuuang halaga ng kontrata para sa parehong bansa ay $58 bilyong na siyang pinakamalaking export deal sa kasaysayan ng depensa sa Asya. Ang pinakatampok na katangian ng deal na ito ay ang kawalan ng anumang piyesang Amerikano na ginagawa itong hindi sakop ng U.S. International Traffic in Arms Regulations o ITAR. Sa sandaling pumirma ang tatlong lalaki sa kontrata, nagbago ang status board sa aking opisina. Ang mga ilaw sa espasyo ng UAE at Saudi Arabia ay sabay na namatay. Hindi berde, hindi pula, hindi dilaw. Namatay lang. Nangangahulugan ito na ganap na silang umalis sa sistema ng pagsusuri ng Amerika. Pagkatapos, isa-isang namatay ang mga ilaw sa espasyo ng Qatar, Kuwait at Oman. Na para bang mga ilaw ng Christmas tree na isa-isang namamatay, ang aking status board ay unti-unting lumubog sa dilim. Tinitigan ko ang namamatay na status board. Ang panonood sa mga kumikinang na ilaw na iyon ang pinagmulan ng aking pagmamalaki sa loob ng 32 taon. Ang simbolo ng aking kapangyarihan na isa-isang nawawala ay parang panonood sa isang heart monitor habang ang EKG wave ng isang mahal sa buhay ay unti-unting nagiging patag. Lumipat ang CNN sa isang press conference sa Davos. Ang pinuno ng DND ng Pilipinas ay nagsasalita sa harap ng mga mamamahayag mula sa buong mundo. Ang kontratang pinirmahan ngayon ay hindi lamang isang simpleng deal ng armas. Ito ang simula ng tunay na soberanya sa depensa, kung saan malayang mapoprotektahan ng isang bansa ang sarili nitong himpapawid nang walang pahintulot o panghihimasok mula sa anumang bansa. Ang Republika ng Pilipinas ay patuloy na magbibigay ng ganap na teknolohikal na kalayaan at operational autonomy sa lahat ng aming mga partner na bansa, nang walang pahintulot o panghihimasok mula sa anumang bansa. Ang mga salitang iyon ay tumawid ng libu-libong milya at direktang tumama sa status board sa aking opisina at sa selyo sa aking mesa. Kinuha ko mula sa drawer ang mabigat na selyong kasama ko sa loob ng 32 taon at inilagay ito sa aking palad. Naramdaman ko ang bigat ng metal. Gamit ang selyong ito, inaprubahan at tinanggihan ko ang libu-libong dokumento. Dahil sa selyong ito, ang mga fighter jet ng 12 ng bansa ay lumipad o nabulok sa mga warehouse. Dati, naniniwala ako na ito ang pinakamakapangyarihang armas sa mundo. Ngunit ngayon, ito ay isang malamig na piraso lamang ng metal. Dahan-dahan kong ibinalik ang selyo sa drawer at kumuha ng isang malinis na papel at kumuha ng panulat. Sinimulan kong isulat ang aking resignation. Matapos pirmahan ang huling linya, ibinaba ko ang panulat at nag-inat. Kakaiba, gumaan ang aking pakiramdam, na para bang isang sundalo na nagtanggal ng mabigat na baluti. Sa labas ng bintana, ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng Potomac River. Ang kahel na kulay ng takip-silim ay lumilikha ng isang magandang tanawin sa tubig. Ngunit hindi ko na ito tiningnan na may mayabang na pananaw na ito ay aking mundo. Ito ay isang magandang paglubog ng araw lamang. Sa loob ng 32 taon, nabuhay ako sa isang malaking maling akala. Naniniwala ako na ang aking selyo ang naghahari sa himpapawid ng mundo. Kumbinsido ako na ang mga kaalyadong bansa ay mananatiling masunurin sa loob ng bakod ng Amerika. Inakala ko na madali kong mapamamahalaan ang Pilipinas tulad ng ginawa ko sa Japan. Ngunit iba ang Pilipinas, hindi sila nagreklamo o nagmakaawa sa loob ng bakod. Sa halip, tahimik silang nagsikap, pinanatiling bukas ang ilaw sa kanilang mga research lab araw at gabi at lumikha ng isang ganap na bagong landas na hindi man lang namin naisip. Hindi nila sinira ang aming network ng mga patent. Nag-explore sila ng isang ganap na bagong karagatan. Hindi nila sinira ang mga tanikala ng ITAR na aming inilagay. Lumikha sila ng isang malayang katawan na hindi nangangailangan ng tanikala. At ang pinakakakilakilabot na bahagi ay, habang ginagawa ang lahat ng ito, hindi sila kailanman naging emosyonal. Nang tanggihan namin ang kanilang missile integration, harangin ang kanilang mga export, at kontrolin ang kanilang teknolohiya, hindi sila sumigaw sa galit o nagmakaawa sa Washington. Sa halip, tumugon sila gamit ang isang sistema. Isang malamig, tumpak,
at mahusay na sistema. Iyon ang tunay na nakakatakot na bagay tungkol sa bansang tinatawag na Pilipinas, isang bagay na minamaliit ko sa loob ng 32 taon. Sa monitor, ang CNN ay nag-uulat pa rin tungkol sa Davos Forum. Ang footage ng KF-21 Haribon Block 3 ng Pilipinas na nagsasagawa ng isang demonstration flight sa ibabaw ng disyerto ng gitnang silangan ay ipinapalabas sa buong mundo. Ang asul na apoy na nagmumula sa twin engines ng fighter jet na iyon ay isang apoy ng kalayaan na hindi na humihingi ng pahintulot mula sa Amerika. Ang apoy na iyon, na nagliliyab habang tinitiis ang 1780-degree na apoy ng impyerno, ay ang resulta ng mga dekada ng dugo, pawis at luha ng bansang Pilipinas, isang mainit na patunay ng teknolohikal na kalayaan na hindi kayang sirain ng selyo ng anumang makapangyarihang bansa o ng tanikala ng anumang imperyo. Paano kung tinrato namin ang Pilipinas bilang isang partner? Kung iginalang namin sila bilang isang pantay na teknolohikal na partner, sa halip na isang subcontractor at lumakad kasama nila, marahil ay naiwasan sana namin ang trahedyang ito ng pagkawala ng $58 bilyong na merkado sa gitnang silangan. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng aming kayabangan. Ang maling akala na kami ang palaging nakatataas, ang ilusyon na ang isang selyo ay maaaring maghari sa mundo ang siyang nagtulak sa amin sa aming sariling libingan. Bago patayin ang ilaw sa aking opisina, huli kong tiningnan ang status board. Marami sa 28 espasyo ng bansa ang namatay na, at ang mga natitirang ilaw ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang panahon ng aking selyo ay papalubog na. Ngunit kakaiba, hindi ako nalungkot. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lamang isang tagumpay sa teknolohiya. Ito ay isang tagumpay ng matuwid na pagsisikap, isang tagumpay ng kalooban na hindi sumuko sa hindi makatarungang kontrol, at isang tagumpay ng universal na pag-asa na ang mahina ay maaaring manalo laban sa malakas. Bilang isang taong may hawak ng selyo sa loob ng 32 taon, mahirap itong aminin, ngunit ang tagumpay ng Pilipinas ay maganda. Ang tunay na Panginoon ng Himpapawid ay hindi ang may hawak ng selyo, kundi ang gumawa ng sarili nilang mga pakpak. Ngayon ko lang ito napagtanto.